Tinakas niya sa Ornia ang aliping diwata. Hindi magagawa sa akin ito ng aking asawa. Hinangka namin silang pigilan, pero natakasan nila kami. Si Ornia, nakatakas siya. At kasama niya si Memen. Ito ang nakasaad sa kasulatan. Ito ang gabi na pagtatanan nila. Si Ornia ay isang diwatang hinulit ng mga Eterian at nakatakda siyang paslang ngayon. Sa anong kasalanan? Sa pagtago niya sa apat na diwatang kumalaban sa mga kawal ng Eterian. Rakim! Hayaan na natin sila! Kailangan na natin umalis dito! Ang engkantadong yun. Tinawag siyang Rakim ng kanyang kasama. Maaaring siyang ang aking ama. Tila may karamdaman sa isip ang mga paslit na ating iniligtas, Rakim. Hagorn, kaibigan, tumahimik ka na muna. Pabayaan mo na lang sila. Ikaw ba si Hagor ng Atoria? May hinahanap kaming isang diwata at isang Eterian. Si Ornia at Hera Meme. Hindi namin sila nakita. Pagpaumanhin mo. Sunugin ang kanilang tirahan! Hindi ata makatarungan ang gagawin mo. Sino ka para magsabihin ako? Hindi niyo susunugin ang tirahan na ito. Matigas ka! Ikaw nga ba talaga si Hagorn? Sino ba talaga kayo? At ano ang ginagawa ng mga gayo ng paslit sa isang masukal na kagubatang ito? Ang mga Etheria na napatay ninyo. Hinahabol nila kami! Ang iyong tinuran ay amin ng nasaksihan, diwata. Hindi tayo maaaring magtagal dito, Rakim. Anumang sandali ay matutuntun tayo ng mga Eterian kapag natagpuan nila ang mga kawal na ating pinaslang. At maaari tayong mahirapan tumakas gaya ni na Ornia. Ano? Nakatakas si Ornia? Paano nangyari yun? Itinakas siya ni Memen. Mas kailangan na nating umalis agad kung ganon. Tiyak na matutulad tayo sa kanilang mga pinaghahanap ng mga Eterian. Ngunit paano ang mga paslit ng diwatang ito? Marahil ay maaari niyo kami isama. Amihan, hindi maaari ang nais mo. Nakaligtaan mo na bang may mahalagang bagay tayong dapat gawin? Siya nga pala. Makabubuti pang tumakas sa kayo. Iligtas ninyo ang inyong mga buhay sa mga malupit na kamay ng mga Eterian. Tayo na, Rakim! Tayo na. Tuloy ang pagsunog sa kanilang tirahan. Minamahal naming Reyna. Ikinagagalak ko ang inyong pagdating. Kung nagagalak ka, bakit tila walang sumusungaw ng ngiti sa iyong labi, Reyna Avria? May dinaramdam ka ba? Marami. Ngunit ayoko ng pag-usapan yun. Marahil ay maaari na nating simulan ng palabas. Sumunod kayo sa akin. Tayo na. Nakokonsensya ako sa ating nagawa. Hindi ako makatingin ng diretso kay Reyna Avria.
Pansamantalang kalimutan muna natin ang ating nagawa. Tayo na't makipagsayo muna tayo sa kanila. Memen? Memen, Hindi ko akalain na matatagpuan ko pa ang ganap na makapagpaligaya sa akin, Ornia. subalit kasumpa-sumpa ang ating ginawa, Memen. Wala na tayong magagawa. Naganap na, naganap. Kahit na isumpa tayo ni Avria, mananatiling sa iyo ang aking puso. Mahal na Reyna, Nasaan ang aking kabiyak? Nasaan si Memen? Oreinte Hulta Avria. Hernandezi, hulihin niyo ang aking taksil na asawa at ang kanyang kalaguyo. Walang sino man ang dapat makaalam ng ating nagawa, Rakim. Wasto ang iyong pag-iisip, kaibigan. Dahil sa oras na may makaalam ng ating lihim, ay tiyak na ang ating kamatayan. Kaya't sumumpa tayo na wala tayong pagsasabihan na kahit sino. Sumumpa tayo sa isa't isa, Rakim. Sumusumpa ako, Hagon. Wala akong pagsasabihan na kahit anong sa sino man. At sumusumpa rin ako, aking kaibigan. Mananatiling lihim ang lahat sa pagitan nating dalawa. Patay na siya. Ngunit, sino kaya pumaslang sa kanya? Ano, Dora? May kasagutan ka na ba? Pinapahina yata ng iyong kabataan ng iyong katigasan, Perena. Hindi ko kailangan ang iyong panunuyat, Danaya. Nasa panganib na nga ang ating mga buhay. At tila dumarami na rin ang ating mga sundalanin. Ano't nakuha niyo pang galitin ng isa't isa? Ano nga ba tumiiyak ka, Perena? Naiisip ko lamang si Hagor. Mabait pala siya sa panahong ito. At kay
Kaibigan pa niya si Aldo Rakim. Naguguluhan talaga ako sa kanya. Paano ba siya naging masama at bakit? Higit sa lahat, ang bumabagabag sa akin ay kung bakit hindi niya inamin sa akin na siya ang aking ama. Mupalat ka pa rin, Perena. Naging masama si Hagorn sa ating panahon. May pagkakataon ka pa namang makita ang kapaitan niya. Kahit paano, nakilala mo ang iyong ama. Di gaya namin ni Danaya, mananatiling hiwaga sa amin kung sino ang aming pinagmulan. Hagorn, tila yata lubang nagigiliw ka sa Sapiro at madalang na lang kita nakikita dito sa Atoria. Kung ang itinutukoy mo ay ang nangyari kanina, ipagpaumanin mo, Ama. Inibita ako ni Prinsipe Rakim na doon na tumuloy sa kanila pagkatapos ng paligsahan kanina. Hindi ako nakatanggi. Bigla kayong nawala ni Rakim kanina. Pagkakataon na sana natin muli para makausap si Avria at nag-imbita pa siya para sa isang hapunan. Ngunit sinayang mo ang pagkakataon. Hindi ko pahihintulutan na sirain mo muli ang maayos na pakikitungo natin sa mga Eteryan. Lalo na't isang Eteryan ang iyong magiging kabiyak. Sinong Etherean ang iyong tinutukoy, Ama? Tsaka mo na malalaman. Hindi sila matagpuan ng ating mga kawal. At sa mga sandaling ito, hindi ko rin alam kung paano ko sila matutuntun. Bakit nga ba umalis si Ama? Marahil ay hindi na siya tunay na masaya sa aking piling. Marahil ay hindi niya na ako tunay na iniibig. Marahil, kahit kailan, hindi niya ako minahal. Tahan na, Ina. Tahan na. Kinamumuhian ko si Ama. At kahit anong gawin niyang paliwanag, hindi pa rin mawawala ang pagkamuhi ko sa kanya. Sana'y mamatay na siya kasama ang diwatang iyon. Memen? Wala na sila.
Ivades, Guro! Ako na ang bahala dito. Lumisa na kayo. Naghihintayin yung kanto. Sige, tumakas na kayo. Maraming salamat. Wala nga naman. Wala ayon kumpara sa ginawa ninyo mag-amang pagkupkup sa akin. Anong nangyari dito, Amaro? Hinanap ng mga kawal ni Avria ang diwatang si Ornia at ang Hera Mehmet. Nang hindi nila matagpuan, sinaktan nila kami. Hindi na makatarungan ang kanilang pagmamalupit sa ating lahi. Kailangan simulan na natin ang laban, Amaro. Anong ibig mong sabihin? Bubuo tayo ng isang pangkat. Mag-aklas na tayo laban sa mga Eterian. Hindi maaari. Sige! Gawin na natin ang sinasabi mo, Marvus! Sheda! Hindi hinihingi ang iyong opinyon sa usaping ito, Akil. At kahit pasalungat ang sinabi ko sa naturan mo, hindi ako papayag na madamay ka sa gulong napipinto ng mangyari. Ngunit, Amaro, narinig mo ang sabi ko. Hindi ako papayag sa nais mo. Hindi ako makikibahagi sa laban ninyo ng Eteria. Kaya maaari na kayo umalis. Ngayon din! ang tinutugis nilang si Ornia at si Memen ay nasa tribo na ngayon ng mga Adyantao. Napakagandang balita. Lahat ng nagaganap ay tila pira-piraso ng isang pangarap na unti-unti nang nabubuo. Sa pangyayari, tiyak na lalong magagalit ang mga Eterian. Kaya nakakasiguro ako na lalo nilang pagmamalupitan ng mga diwata. Kulang yung iniabot. Kailangan buong buwis ang may hatid namin sa Heraandal. Ngunit wala na kami may bibigay. Labis-labis pa sa narapat ang hinihingi niyo sa amin. Lapastangan! Sinabi ng kulang pa ang iniabot! Ay, nangawa! Huwag niyo mo kami sasaktan! Kung wala na kayong maibibigay, mabuti pang limasin na namin ang lahat ng nasa kubol na ito. Ginagawa nila sa ating mga kalahi. Wala tayong laban sa kanilang mga armas. Alalahanin mo, Amihan, mga paslit pa tayo. Unawain mo sana ang iyong ama, Akil. Hangad lamang niya ang iyong kaligtasan. Isang kaduwagan ang pinamalas ni Ama. Isang tagong lugar ang aming tirahan. Hindi masyadong nakakasalamuhan ng kapwa naming diwata. Ano pa ba ang maaaring tawag sa ganun?
Paglaki ko, sisiguraduhin kong hindi ako magiging duwag gaya niya. Sisiguraduhin ko sa aking ama kung ano ang ibig sabihin ng katagang matapang. Lamang ang oras namin sa mga paslit na ito! Kung gusto mo ng laban, kakadalhin namin kayo! Hindi ka na bata. Maaari ka na magkaroon ng anak. Ngunit isang paslit na diwatang hindi ko alam kung saan nagmula. Paano ko siya magiging anak? Magkakasama-sama rin tayo magkakapatid. Saan ka patutungo, Mahal na Hiran? Hahanapin ko si Ama. Bakit kayo nagdala ng mga paslit na diwata sa aking kaharian? Dalhin sila sa piitan. Ikulong at huwag niyong hahayaang makatakas. Ngayon din,